Habang iniisa-isa ni Nicholas Hill ang mga patong-patong na sulat sa kanyang harapan ay hindi niya akalain na haharap siya sa isang makapagbagbag damdaming kahilingan na maghahatid sa kanya sa kakaibang karanasan at sariling pagtuklas. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihan na kanyang ginawa ay hindi lamang ang buhay ng batang lalaki ang magbabago, kung hindi pati na rin ang sa kanya. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Isang normal na umaga para kay Nicholas, edad 64 ang araw na yon. Isang business tycoon na napalago ang sariling negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga car parts at kalaunan ay nagpatayo ng sariling production company. Himbis na unahin ang pagbabasa ng mga email ay sinabi niya sa kanyang sekretarya na unahin ng mga nakasobre at malakas naman itong idinidikta sa kanya ng babae. Naagaw ang kanyang atensyon ng isang sulat na nagmula sa isang batang lalaki na may edad 8. Tinatanong ni Julius kung libre daw ba siya sa isang linggo para gumanap bilang kanyang ama sa gaganaping Parents' Day sa kanilang eskwelahan. Ipinaliwanag nito na nakita ng bata ang kanyang pangalan at address sa likod ng lumang larawan ng kanyang ina. Agad namang sinabi ni Nicholas sa kanyang sekretarya na hindi siya pwede. Isa pa'y wala siyang interes sa mga ganong klaseng kawang gawa at walang oras na bumisita sa mga ganong lugar. Ganon pa man ay nabanggit din ng sekretarya na kamakailan lang ay pumanaw daw ang ina nito at walang ibang kamag-anak na pwedeng malapitan. Dahil sa narinig ay nakaramdam ang matanda ng pagkabalisa, sapagkat siya man ay nagluluksa pa rin sa pagkamatay ng kanyang asawa na 10 taon nang nakakaraan at naintindihan niya kung gaano kasakit ang pinagdadaanan nito at sa huli nagpa siya ito na pupunta sa nasabing event at sinabihan ng sekretarya na sagutin ang sulat ng bata. Sa araw ng Parents' Day, kasamang kanyang sekretarya ay nagmaneho si Nicholas ng mahigit 3 oras para marating ang maliit na bayan. Napapalibutan ito ng mga lumang gusali at mga kapitbahayan. Gayunpaman, ang paaralan mismo ay maayos at malinis at ang mga guro dito ay malugod na sinasalubong ang mga bisita. Dumating si Nicholas sakay ng mamahaling sasakyan at hindi may tatangging naagaw nito ang atensyon ng lahat ng tao doon. Nang makababa na ang matanda at ang kanyang sekretarya, ay hindi nila alam ang kanyang gagawin o kung saan siya pupunta. Ngunit maya-maya pa, ay may isang batang tumatakbo ang papalapit sa kanya habang isinisigaw ang mga katagang. "Nandito ng daddy ko!" Sabik niyang hinawakan ang kamay ni Nicholas at iginiya siya sa silid-aralan. Si Nicholas ay nakaupo sa tabi ni Julius habang pinapanood ang batang masayang nakikilahok sa kanyang leksyon. Bawat bata ay may katabing magulang habang masiglang sumasagot sa tanong ng guro sa harapan. Pagkatapos ng klase, nagpasalamat si Julius kay Nicholas at niyakap nito ang matanda ng buong higpit. Si Miss Mayer, ang guro ni Julius, ay pinaalam kay Nicholas na gusto niya itong makausap ng sarilinan at sinabing maglaro muna sa labas ang bata. Sinabi ng guro kay Nicholas na inaasikaso na ng social service ang mga papel ni Julius at kalaunan ay aalisin ito sa paaralan at ililipat sa isang bahay ampunan sapagkat nakatira ito kasamang kanyang ina na si Liliana at ngayon ay ganap nang naulila. Sa kabila ng nangyari ay nanatiling matatag ang bata sa tulong na rin ng mga kapitbahay na bumibisita dito paminsan-minsan. Sinabi naman ni Nicholas na handa itong tumulong sa kahit na anong paraan at nag-alok din ng tulong para sa paaralan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay maingat na tinanong ni Miss Mayer si Nicholas kung anong relasyon nito sa bata dahil kanina daw ay napansin nila ng mga kapwa-guro ang pagkakahawig niya dito. Maging sa paraan ng pananalita ay magkapareho daw sila ng bata. Natawa naman si Nicholas at nasabing nagkataon lamang yun dahil yun ang kanyang unang beses na mapuntahan ng lugar na yun at hindi niya pa naririnig ang pangalang Liliana. Maya-maya pa'y lumapit na sa kanila si Julius at tinanong nito si Nicholas na kung pwede daw ba siya nitong ihatid sa kanyang tinitirhan.
Sumakay na silang tatlo sa sasakyan at nagpunta sa bahay ng bata. Oo, nandito na tayo. Magpapaalam na rin ako sa iyo, bata, dahil marami pa akong kailangan gawin. Kailangan ko nang umalis pero pwede mo akong tawagan o sulatan kahit kailan mo gusto. Wala po kaming telepono, pero susulat po ako ulit sa inyo. Siya nga pala, pwede niyo po ba lagyan ng autograph yung picture ni nanay? Wika nito sa masiglang tinig. O siya, sige na nga. Tara na't samahan na din kitang pumasok sa bahay niyo. Nagulat naman ang matanda pagkakita niya sa kondisyon ng tinitirhan ng bata. Lumang-luma ng itsura nito. Nababakbak na ang mga wallpaper sa pader. Bitak-bitak na din ang sahig nito at amoy-amag ang paligid. Kinuha naman ni Julius ang photo album ng kanyang ina at ipinakita sa matanda at habang isa-isa nitong binubuklat ang pahina, nang hindi nakatingin sa mukha ni Nicholas na noon ay nagsimula ng mamuo ang mga luha sa kanyang mata at maya-maya pa'y hinawakan ng kanyang dibdib at napaupo sa lumalangit-ngit na upuan. Napansin naman yun ng bata at napamaang na lamang dahil tila nahihirapan ng huminga si Nicholas. Dahil sa sitwasyon ay dali-dali namang nagtungong sekretarya sa kanilang sasakyan at kinuha ang kanilang dalang medical kit. Matapos na mabigyan ng gamot si Nicholas ay huminahon na din ito. Kumuha siya ng isang larawan sa photo album habang panay pa rin ang tulo ng luha ni Nicholas sa kanyang pisngi. Mukha siyang masaya dito, sabi na matanda kay Julius na noon ay nakatingin sa kanya at nag-iisip ng mga salitang dapat niyang sabihin. Kilala niyo po bang nanay ko? Sa huli ay nasabi ng bata. Napangiti na lamang si Nicholas at tumugon sa tinanong ni Julius. Oo, kilalang kilala ko siya. Dahil siyang anak ko na, naglayas nung mamatay ang kanyang mama. At noon nga ay nagsimulang ikwento ni Nicholas ang nangyari. Ang anak pala nitong si Giselle na tinatawag sa pangalang Liliana ay ang nag-iisang anak ni Nicholas. Nang mamatay ang asawa ni Nicholas ay nakaramdam ng matinding depression si Giselle dahil wala itong ibang sinisisi sa pagkamatay ng kanyang mama kung hindi ang papa nitong si Nicholas, na bakit daw hindi nito ginamit ang impluensya at kayamanan para mapagaling ang kanyang ina. Sinubukang ipaliwanag ni Nicholas sa anak na si Giselle na ang nangyari sa mama nito ay wala na siyang magagawa at tanging Diyos na lamang ang may alam kung bakit nito maagang kinuha ang kanyang asawa. Ngunit saradong isip ni Giselle at ang relasyon nila bilang mag-ama ay tuluyan ng nasira. Nagising na lamang si Nicholas isang araw na lumayas na ang kanyang anak. Ginawa niyang lahat para hanapin ito. Umupa siya ng private investigator para lang mahanap si Giselle. Yun pala ay nagawang burahin ng dalaga ang kanyang pagkatao at nagtago sa pangalang Liliana. Kahit kailan ay hindi nalaman at wala sa hinagap ni Nicholas na magkakaroon siya ng apo hanggang sa mag-cruise ang landas nila dahil sa sulat na ginawa ni Julius para sa kanya. Huminga ng malalim at pinahid ni Nicholas sa mga luha sa kanyang pisngi. Bakit mo nga pala ako gustong magpunta sa parents' day ng school niyo? Alam mo ba na ako ang iyong lolo? Tanong nito. Hindi po. Wala po kasi akong tatay. Umaasa lang po ako na sana may sumagot sa sulat ko. Iniisip ko din po kung anong pakaramdam kapag may tatay. Kapag tinatanong ko po kasi si nanay kung nasa ng tatay ko'y binabago niya pong usapan. Pinagtatawanan po ako sa school kasi daw po wala akong tatay. Ang lungkot po nun. At kung sa parents' day wala pa rin din akong tatay, ay mas tatawanan po nila ako. Kaya po nagsulat ako sa inyo at hindi ko naisip na makikilala ko pa pala ang lolo ko. Mahabang paliwanag ni Julius. Niyakap naman siya ng buong higpit ni Nicholas habang patuloy na umiiyak. Huwag ka nang mag-alala, apo. Simula ngayon, nandito na ako para sa'yo. Ako nang mag-aalaga at makakasama mo. Noong araw ding iyon ay inutusan ni Nicholas ang kanyang sekretarya na kausapin ng social worker
Naihinto ng pag-process ng paglilipat kay Julius sa bahay ampunan. Tinanong din nila si Miss Mayer kung pwede na nilang isama si Julius at tumira kasama ang kanyang lolo. Kinuha naman lahat ni Julius ang kanyang mga gamit at masayang sumama sa matanda. Nawalan man ng ina si Julius at walang kinilalang ama, ngunit nang dahil sa isang sulat ay muli silang pinagbuklod ng kanyang lolo. Napuno man ng hamon ng buhay ng mag-ina, ngunit hindi sila natinag ng dahil sa pagmamahal sa isa't isa. Tunay ngang sa panahon ng kagipitan ay ang pamilya ang unang tutulong sa'yo. Mula noon ay naging masaya na si Julius sa piling ng kanyang lolo Nicolas na siyang magmamahal at mag-aaruga sa kanya habang ito ay nabubuhay.